Hinamak na manugang. Kabanata 531. Nag-isip sandali si Alex Dixon at tumango. Pinalawak niya ang kanyang mga koneksyon at lihim na binuo ang kanyang sariling lakas. Ang lahat ay para sa kapakanan ng pagtaas ng kanyang lakas. Nais niyang malaman ang katotohanan tungkol sa aksidente ng kanyang mga magulang, at para na rin sa pakikipagsabuatan sa puwersa ni Dixon Yulong. Hobby, huwag kang mag-alala. Matigas na sabi ni Jane Lewes, gagamitin ko rin ang sarili kong lakas para ipaglaban ang hustisya para sa iyo sa hinaharap. Hahayaan kitang bumalik sa Dixon family fair and square, at makuha mo ang iyong kailangan bilang kapalit. Matapos marinig ang tungkol sa background ni Alex Dixon, nakaramdam siya ng pighati at kalungkutan. Hindi niya akalain na ang kanyang asawa ay magkakaroon ng hindi kilalang nakaraan. Mula sa isang mayamang young master, biglang namatay ang kanyang mga magulang, at siya ay pinalayas sa pamilya. Inalis ang ari-arian ng kanyang pamilya, at tiniis niya ang kahihiyan upang hanapin ang pumatay. Nang isipin ni Jane Lewes kung paano nagdusa ng husto si Alex Dixon, agad siyang nakaramdam ng simpatiya at walang katulad na sakit sa puso. Nang marinig ni Alex Dixon ang labis na pagprotekta sa kanya ng kanyang asawa, sobrang naantig din siya sa kanyang puso. Gayunpaman, tila mali pa rin ang pagkakaintindi ng kanyang asawa. Mabilis niyang sinabi, "Wife, actually, hindi naman sa wala akong pera. My business. Hobby, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Kahit ano pa man, naniniwala ako sa iyo." Pinutol siya ni Jane Lewes at mahinang sinabi, "You are in contact with those underground forces. I will not ask again. But you should not do the things na labag sa batas, bigyang pansin ang iyong sariling kaligtasan." Mabilis na sinabi ni Alex Dixon, "Asawa, ang ginagawa ko ay lahat ng lehitimong negosyo. Talagang walang ilegal na aktibidad." "Mabuti yan." Bahagyang tumango si Jane Lewes. Nang maisip niya ang kaawa-awa na background ng kanyang asawa, muling kumirat ang kanyang puso. Lihim din siyang nagpasya na dapat niyang palakasin ang Chingian Company. Kung hindi, paano niya lalabanan ang pamilya Dixon at tutulungan ang kanyang asawa na humingi ng hustisya? Sa sandaling ito, umakyat si Helena at malungkot na bumulong, "Alex Dixon, pinabili kita ng mga gulay. Bakit ang aga mo bumalik? May pinuntahan ka ba na magpapayat ulit?" Sanay na siyang pag-alitan si Alex Dixon. Kahit sa harap ng mga tagalabas, hindi niya ito binigyan ng kahit anong mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, bago matapos magsalita si Helena, sumabad si Jane Lewes na may malamig na mukha. "Ma, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa pagtuturo mo kay Alex ng leksyon sa nakaraan. Pero simula ngayon, hindi mo na kayang tretuhin si Alex ng ganito. Tama na ang pressure sa kanya. Simula ngayon, hindi ka na napag-usapan siya ng ganito. Anak, anong nangyari sa iyo ngayon? Ikaw ang nagpapalaki sa kanya ngayon, anong pressure niya?" Dilat na dilat ang mga mata ni Helena. Kadalasan kapag tinuturuan niya ng leksyon si Alex Dixon, palaging matyaga ang kanyang anak. Bakit niya biglang sinabi ito para sa basurang ito ngayon? Malamig na sabi ni Jane Lewes, "Anyways, I will leave the words here. Kung papagalitan mo ulit si Alex sa bahay, lilipat ako sa kanya. You and my dad live here." Nakatulala lang si Helena habang nakatitig sa anak. Ang kanyang anak na babae ay hindi na brainwash ng basurang ito, tama ba? Sobrang pinrotektahan niya talaga siya. Muntik na siyang sumiklab ng mas mabilis na magsalita si Jane Lewes. "Nay, kung maglakas loob kang makipag-ugnayan muli sa Dixon family sa Yan Capital sa palabas at matuklasan kita, ihihinto ko ang lahat ng iyong credit card at hindi ako magbabalik kahit isang sentimo para sa iyo. Kung maglakas loob kang lasunin, muli si Alex, tanggalin ko ang lahat ng relasyon sa iyo." Pagkasabi noon ay hinayla niya si Alex Dixon sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Hindi pa nakakabawi si Helena sa kanyang pagkagulat nang makita siya ng pinto. Sa sobrang galit niya ay muntik na siyang atakihin sa puso. Itong basura. Hindi niya alam kung anong uri ng sabaw na pangkulam ang ibinigay niya sa kanyang anak. Ang kanyang karaniwang anak na babae ay talagang nagsabi ng mga salitang gaya ng pagputol ng relasyon sa pagitan ng mag-ina.
Galit na galit si Helena kaya nagdilim ang langit at nagdilim ang lupa, at nanginginig ang buong katawan niya. With her usual temper, siguradong tatalon siya at pagagalitan si Alex Dixon, pero ngayon wala na siyang choice kundi lunukan ang galit. Tumakbo siya sa sala, umiiyak, at umupo sa sofa. Nagulat si Albert Lewis at mabilis na nagtanong, "Asawa, anong nangyari sa iyo?" Si Helena ay sumangot at umiyak habang umiiyak. Jane has always been filial. I don't know what Thrush said to her. Ilang beses ko lang pinagalitan ang basura at tinuruan talaga ako ni Jane ng leksyon. Sinabi niya sa akin na huwag na akong magalit kay Alex in the future at nagbanta, panapuputulan ang relasyon sa pagitan ng mag-ina. Sa sobrang galit niya ay sinisi niya ang lahat kay Alex Dixon. Matapos marinig iyon ni Albert Lewis, malungkot niyang sinabi ko na sayo na huwag mo nang pansinin si Alex. Kung hindi dahil sa kanya, magkakaroon kaya ng Lewis family natin ngayon. Even you are on his side. Dito sa bahay na to, wala nang nakikinig sa akin di ba? Lalong nagalit si Helena at napaungol. Nagsimula siyang umiyak. Gayunpaman, umiiyak lang siya. Gusto niyang umiyak para makita ni Albert Lewis at hayaan siyang makipag-usap kay Alex Dixon. Habang tumitingin si Albert Lewis sa kanya, lalo siyang naiinip. Iniwan na lang niya si Helena at iniwan doon. Napaungol siya sa sala mag-isa at lumabas para i-enjoy ang bonsai habang may hawak na teacup. Sa anumang kaso, ang matandang hag na ito ay hindi naiintindihan. Kung wala si Alex Dixon, paano magiging katulad ni Fugi ang Lewis family? Sa kanyang pananaw, si Alex Dixon ang lucky star ng Lewis family. Si Helena na lang ang naiwan sa sala. Sa sobrang galit niya ay nabasag niya lahat ng nasa coffee table. Sa ngayon, wala siyang status sa pamilya. Ngayong tumigas na ang mga pakpak ni Alex Dixon, tawagin man niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at hipag ay hindi na nila ito mapipigilan. Gayunpaman, hindi nang ahas si Helena na nagalit si Alex Dixon gaya ng ginawa niya noon. Natatakot din siya na kapag nagalit si Jane Lewis, talagang lilipat siya kay Alex Dixon. Kung umalis si Alex Dixon at umalis na lang sa villa, sino ang magbabayad ng sweldo ng napakaraming security guard at yaya? At saka, walang nagbabayad ng mga credit card na random niyang na-swipe. Nasanay na si Helena sa buhay ng isang taong kayang abutin ang kanyang mga kamay at makakain. Ayaw niyang mawalay sa anak at manugang. Nag-iisip pa rin siya na maghanap ng pagkakataon na i-scam ang villa mula sa pangalan ni Alex Dixon at ibigay ito sa kanyang kapatid na si Shu Fugi. Kinaumagahan, nagbigay si Wu Cheng ng maraming regalo at personal na pumunta para humingi ng tawad kay Jane Lewis. Pinirmahan din niya ang isang 500 milyong yuan na kontrata sa lugar, na nagbibigay ng 80% ng kita. Laking gulat ni Jane Lewis kaya napatulala siya. Ang nasabing kontrata ay halatang kawalan ng pamilya Wu, at hindi ito isang magaang pagkawala. Ngunit paulit-ulit na nagpumilit si Wu Cheng, at halos lumuhad sa lupa at nagmakaawa sa kanya na pirmahan ang kontrata. Noon lamang nag-atubili na pumirma si Jane Lewis sa kontrata. Kailangan din niyang palakasin ang kumpanya para masuportahan niya ang kanyang asawa sa hinaharap. Laking pasasalamat ni Wu Cheng kaya napaluha siya. Binigyan pa niya si Alex Dixon ng isang Maserati sports car, na nagsasabing ito ay isang paghingi ng tawad. Noong una ay ayaw itong tanggapin ni Jane Lewis, ngunit nang makita ito ni Helena, tuwang-tuwa siya na namulat ang kanyang mukha. Agad niyang kinuha ang susi ng sasakyan. Malungkot na sinabi ni Jane Lewis, "Nay, hindi ka ba marunong magmaneho?" Tumiwanag ang mga mata ni Helena nang hawakan niya ang makintab na luxury car at masayang sinabi, "Hindi ako marunong magmaneho para matuto ako. At saka, walang sasakyan ang tito mo na si Shu Fugi, kaya ayos lang na ibigay ang sasakyan na ito sa Fugi." Nang matapos siyang magsalita ay mula sa likuran ang malamig na boses ni Alex Dixon. "Ibibigay ko itong sasakyan sa ibang tao. Kung gusto mong ibigay itong sasakyan sa tiyuhin mo, ikaw mismo ang bumili." Pagkasabi noon ay tumalikod siya at sinabi sa kalbo, "Baldy, this car is for you." Kahapon, ibinalik niya si Baldy sa villa at pansamantalang pinatira sa security room.
Maliban kay Jane Lewis, inakala ng iba na si Baldy ay isang bagong security guard. Boss Dixon, binibigyan mo ba talaga ako? Naningkit ang mga mata ng kalbo. Tumango si Alex Dixon at nagutos, malapit nang makumplito ang pabrika ng parmasyutiko. Ikaw na ang mamamahala sa security team. Magagawa mong mag-isa ang security team. Magiging komportable na magtrabaho kasama ang isang kotse. Natuwa ang kalbo at agad na nagsabi, "Salamat, Boss Dixon, huwag kang mag-alala. Ang security team ng aming pharmaceutical factory ang pinakamalakas sa Jinling. Kung sino man ang manggahas na manggulo, tiyak na tatalunan nila ang mga ito." Alex Dixon, ikaw, ibigay mo ang sasakyan sa security, pero hindi mo man lang binigay sa tito mo. Sa sobrang galit ni Helena ay nanginginig ang buong katawan. Ang kotse na ito ay mukhang-mukhang unang tingin. Tumingin siya at gusto niyang i-drive ito para sa kanyang nakababatang kapatid na si Shufugi. Hindi niya inaasahan na ibibigay ni Alex Dixon ang sasakyan sa isang random na security guard. Galit talaga siya. Kabanata 532. Magmumura pa lang si Helena nang ibuka agad ni Jane Lewis ang bibig para magsalita. "Ma, itong sasakyan na ito ay ibinigay ng ibang tao kay Alex. Karapatan niya itong parusahan." Alam niya ang pagkakakilanlan ng kalbo. Iyon ang alagad na kinuha ng kanyang asawa. Pansamantala niyang inilihim ang mga bagay na ito. Bukod dito, palaging tinutulungan ni Jane Lewis ang kanyang ina upang suportahan ang kanyang tiyuhin. Dati-rati ay pumikit siya dito, ngunit kung pagsasamantalahan ng kanyang ina si Alex Dixon at ibigay ang pera ng kanyang asawa sa kanyang tiyuhin, mahigpit niyang tinutulan ito. Ang nakaraang buhay ni Alex Dixon ay hindi na kayang tiisin. Paanong hindi niya mapoprotektahan ang kanyang asawa sa bahay? "Alex, let's go." Pagkasabi ni Jane Lewis ay hindi na niya pinansin ang sobrang pangit na ekspresyon ni Helena at hinailan niya si Alex Dixon palayo. Tumango si Alex Dixon at nakita ang galit na berdeng mukha ni Helena. Nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. Noong nakaraan, ang unang tao sa puso ng asawa ay ang kanyang biolohikal na ina, ngunit ngayon ay siya na. Totoo na ang mag-asawa ay nagkakaisa, at ang kanilang mga pakinabang ay nasira. Mula ngayon, hindi na maglalakas loob si Helena na basta-basta na lang magalit ang sarili tulad ng ginawa niya noon. Tuldok. Dumating ang gabi. Sa isang suite ng isang marangyang hotel sa Jinling. Isang sexing figure na nakasuot ng itim na walang manggas na pajama ay nakaupo sa windowsill at tumatawag sa telepono. Ang silk pajama na kasing manipis ng pakpak ng sekeda ay nakabalangkas sa kanyang hubog na figure. Ang itim na pantulog ay nagpaputi ng niebe at pinong parang jade ang kanyang balat. Sa nangpalda, ang kanyang jade legs ay perpektong bilog at tuwid. Kaakibat ng disenyo ng kanyang low-cut chest, lalo na siyang nagpagulong-gulong dahilan para mabihag ang mga lalaki sa isang sulyap. Gayunpaman, ang mapang-akit na dilag na ito ay may maliit na ekspresyon sa kanyang magandang mukha, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Hawak niya ang phone niya, parang may iniisip. Utos ng isang lalaki mula sa telepono. "Ding Yu, kanina ka pa nasa Jinling. Anong nangyari kay Alex Dixon? Hindi ka man lang nagsumbong sa akin. Nagkaroon ka ba ng puso ni Second Prince nung lumipad ka?" Ang babaeng ito ay si Ding Yu. Tiniis niya ito ng ilang sandali at iniulat, "Sectmaster Ku, si Alex Dixon ay nangangasiwa sa paggawaan ng parmasyutiko kamakailan. Wala nang ibang paggalaw." Malamig na bumuntong hininga si Ku Fei. "Ganun ba? Nabalitaan kong inalagaan niya ang pamilya Wu sa Yang City kamakailan, at nakakuha siya ng maraming katanyagan. Tinulungan pa niya ang kanyang asawa na magkaroon ng malaking negosyo." Ito. Huminto ang hininga ni Ding Yu at bakas ng gulat ang kanyang mukha. Gayunpaman, huminahon siya sa isang iglap at sinabing, "Si Wu Cheng iyon at ang kanyang anak. Sinaktan nila ang underground na big boss ni Jinling, si Uncle Lung. Si Alex Dixon at Uncle Lung ay dating magkakaibigan. Kaya naman si Uncle Lung ang gumawa ng pamilya Wu ay nagdusa ng kaunti dahil sa kanya. Iimbestigahan ko ang bagay na ito." Malungkot na sabi ni Ku Fei, "Matagal ka nang nasa tabi ni Alex Dixon. Hiniling ko sa iyo na makita ang kanyang lakas. Paano ito?"
Kumislap ang mga mata ni Dingyu at mahinahong sinabi, si Alex Dixon ay talagang makapangyarihan. Sa mga tuntunin ng kasanayan, siya ay kapantay ng Sect Master Ku. Gayunpaman, wala siyang maraming tao sa Jinling. Sa mga tuntunin ng pangkalahatang sitwasyon, hindi siya katugma sa gruesome ghost sect. Umisi si Ku Fei. Hehe, poloko lang siya sa ilalim ng balon. Tsaka pinatalsik siya ng Dixon family sa pamilya nila. In terms of financial resources, sobrang hina pa niya. Hindi niya talaga ako kayang ikumpara. Siya ay natural na mas mababa kaysa sa Sect Master Ku, sabi ni Dingyu nang hindi kumukumot ng isang talukap at palihim na nakahinga ng maluwag. Itinago niya ang lakas ni Alex Dixon at sadyang hindi sinabi kay Ku Fei ang totoo para ibaba si Ku Fei sa kanyang bantay. Sa ilang kadahilanan, hindi sinasadya ni Dingyu na protektahan si Alex Dixon at ang kanyang pamilya. Ngunit alam din niya ang kahihinatnan. Kung alam ni Ku Fei na nagsisinungaling siya, tiyak na magbabayad siya ng mabigat na halaga. Sinabi ni Ku Fei, maghanda para sa mga susunod na araw. Ipinadala ko na ang aking mga tauhan kay Jinling. Sa loob ng ilang araw, magugulo si Jinling. Marahil ang buong lungsod ay magdaranas ng hindi mabilang na casualty. Wala ka bang antidote pill dyan? Kumunot ang noo ni Dingyu. Naramdaman niya ang panganib mula sa mga salita ni Ku Fei at agad na nagtanong, Sect Master Ku, nagpaplano ka bang magpadala ng mga assassin para patayin si Alex Dixon? Umuso ng masama si Ku Fei, ang pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pag-flip ng aking kamay, ngunit hahayaan ko siyang mamatay ng ganoon lang. Masyadong madali para sa kanya yun. Nakapag-ayos na ako. Tiyak na mawawala siya ng reputasyon, at kahit maging makasalanan ng buong bansa ay isasama ko siya kay Jinling. Nagulat si Dingyu at gustong magtanong pa, ngunit ibinabana ni Ku Fei ang tawag. Hinawakan niya ang telepono, at ang isang nagbabantang pakiramdam ay bumangon sa kanyang puso. Hayaan ang buong Jinling na ilibing kasama niya. Ano nga ba ang gustong gawin ni Ku Fei? Kinaumagahan, dumiretso si Dingyu sa villa ni Alex Dixon. Ang kanyang mga mata ay berde at hindi siya nakatulog sa buong gabi. Patuloy niyang iniisip ang malaking bagay na gustong gawin ni Ku Fei. Lumabas ng pinto si Alex Dixon at papunta na sana sa pabrika ng pharmaceutical. Nang makita niya si Dingyu na naghihintay sa pintuan, nagtanong siya, ano ang gusto mong gawin ko? Bakit hindi kita tinawagan? Alex Dixon. Nasabi lang iyon ni Dingyu nang makita niyang lumabas din ng pinto si Jane Lewes. Nilunok niya ang kanyang mga salita at sinabing, Boss Dixon, ang pabrika ng parmasyutiko ay magkakaroon ng mataas na konstruksyon sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay magsisimulang ayusin ang linya ng produksyon. Nakipag-ugnayan ka na ba sa supplier ng mga halamang gamot? Umiti si Alex Dixon at sinabing, nakipag-ugnayan na ako sa Shou family sa Haicheng at sa Huang Family Clinic. Ang dalawang pamilyang ito ay parehong daang taong gulang na pamilya ng TCM at maraming kilala sa mga pharmaceutical merchant. Nangangako silang tutulungan akong makipag-ugnayan sa kanila. That's good. Tumingin si Dingyu sa kanya at nakaramdam pa rin siya ng pagdududa sa kanyang puso. Dapat ba niyang paalalahanan si Alex Dixon, o dapat niyang ilihim ang bagay ni Ku Fei? Sa oras na ito, naihatid na ng driver ang Mercedes-Benz sa pintuan at binuksan ang pinto para maghintay. Naglakad si Jane Lewes sa gilid ng kotse at tumingin kay Dingyu ng malungkot na tingin. Ang babaeng ito ay parang hinog na mansanas, maganda at makulit. Sa mga lalaki, masarap. Ngunit kapag nakita ng isang babae ang kanyang uri, hindi niya namamalayan na makaramdam ng panganib. Sinadya ni Jane Lewes na humawak sa braso ni Alex Dixon. Umiti siya ng matamis kay Dingyu, Secretary Ding, tapos mag-report ka na ba sa asawa ko tungkol sa trabaho mo? Tapos ipapadala ko ang asawa ko sa pharmaceutical factory. Paumanhin, hindi ako makababa ng kotse. Mag-taxi ka na, sa sarili mo. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Alex Dixon at inihayag ang kanyang soberanya. Natural na naiintindihan ni Dingyu ang kanyang intensyon. Umiti siya ng walang pakialam at sinabing, ayos lang. Secretary ako ni Boss Dixon, magtatrabaho ako sa susunod. Marami pa akong oras para kay Boss Dixon. Umiti din si Jane Lewes at sinabing, trabaho ay trabaho.
Mas maraming oras ang ginugulo ng asawa ko sa bahay. Paki-report na lang ang trabaho mo simula ngayon at huwag nang basta-basta pumunta sa bahay ko. Kung hindi, may istorbo mo kaming mag-asawa sa pagpapahinga. Napuno ng amoy ng pulbura ang hangin. Ang dalawang babae ay nag-aaway, at ni isa sa kanila ay walang gustong magpakita ng kahinaan. Biglang naramdaman ni Alex Dixon ang pananakit ng ulo. Kadalasan, ang kanyang asawa ay napaka-magnanimous. Kahit noong nakatira si Ming Nooran sa bahay, hindi siya nagseselos. Ngunit pagdating niya sa kinaroroonan ni Ding Yu, ang kanyang asawa ay parang kaldero ng suka na natamba. Siya ay tulad ng isang ganap na naiibang tao mula sa karaniwang kalmado at binubuong babaeng presidente. Sumakay si Jane Lewis sa kotse at binati ni Alex Dixon si Ding Yu bago sumunod sa kanya. Sa sandaling ito, nag-alinlangan sandali si Ding Yu at biglang tinawag siya. Boss Dixon, may bodyguard ka sa tabi mo ha. Pwede kang kumuha ng ilang bodyguards para protektahan ka at ang pamilya mo kapag lumabas ka. Anong mali? Iniangat ni Alex Dixon ang ulo sa labas ng bintana at nagtatakang nagtanong. Hindi natural nang umiti si Ding Yu at nagkunwaring hindi niya napansin at sinabing, ay, wala. Nabalitaan hindi maganda ang seguridad ni Jinling mangyari at may dumating na grupo ng mga kriminal, kaya partikular kung sinabi sa iyo. Sa huling pagkakataong namatay ang 3 assassin mula sa gu inflammation, tiyak na magpapadala si Ku Fei ng mas malalakas na assassin. Gusto niyang ipaalala kay Alex Dixon. Kung may mga bodyguards siya sa tabi niya, hindi sana madaling makita ang mga assassin. Kabanata 533. Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Salamat, Secretary Ding. May mga bantay ako sa tabi ko. Mag-isa ka sa hotel. Hindi na kailangan." Mabilis na pagtanggi ni Ding Yu, napakaganda ng seguridad ng hotel. "Salamat, Boss Dixon." Tumango si Alex Dixon sa kanya at inutusan ang driver na magmaneho. Ang itim na Mercedes-Benz ay dahan-daang nagmaneho. Tumingin si Jane Lewis kay Ding Yu mula sa rearview mirror at kumunat ang noo. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay tila maraming sikreto ang magandang babaeng secretary na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Alex Dixon sa pabrika ng parmasyutiko. Na ang pabrika at kasalukuyang sumasailalim sa panghuling kumpleto ng pagsasaayos. Pagpasok pa lang niya sa pinto, biglang may tumalon mula sa gilid at mabilis na pumila sa magkabilang gilid ng pinto. Tumayo sila ng tuwid at sabay na yumuko. Boss Dixon. Ang mga taong ito ay nakasuot ng parehong itim na uniforme ng seguridad. Gayunpaman, halatang mas mabangis ang kanilang ugali kaysa sa mga ordinaryong security guard. Sila yung tipong matatakot sa mga ordinaryong tao sa unang tingin. May dalang baton ang kalbo at nasagasaan ng pana at pana. Boss Dixon, sinasanay ko ang mga taong ito na magiging mga security guard. Bakit hindi mo sila ronda? Flamingo-lingo si Alex Dixon sa paligid at alam na ang mga security guard na ito ay mga alipors niya mula kahapon. Naisip niyang baka naging kapitan ng mga security guard ang kalbo kaya tinawag niya ang mga dating alipors para maging security guard. Ang mga taong ito ay hindi madaling pakitunguhan. Kung madisiplina silang mabuti ni Baldy, magkakaroon din sila ng malakas na lakas sa pakikipaglaban. Bahagya siyang tumango at mahinang nagsabi, "Tungkol sa security team, ikaw na ang bahala sa pagsasanay, ngunit kung may mga pagkakamali man, ikaw ang ganap na mananagot." Boss Dixon, please be at ease. Mabilis na sinabi ng kalbo, ang mga taong ito ay tapat sa akin, at walang mangyayaring masama sa kanila. Bakit hindi mo tingnan? Pagkasabi nun ay winagiwi niya ang kamay at sumigaw. Lumuhad ka sa harap ni Boss Dixon. Saglit na natigilan si Alex Dixon, ngunit bago pa siya makapag-react, nakita niya ang isang dosenang security guard na nakaluhod sa lupa na parang mga tambak na kahoy, ikinuyom ang kanilang mga kamao at sabay na sumisigaw. Mr. Dixon, huwag kang mag-alala. Kung may puso ang ikalawang prinsipe, tatama ang makalangit na kidlat. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, bumangon ka. Hindi mo kailangang gawin ito sa hinaharap. Ito ang pabrika ng parmasyutiko. Wala ka na sa Jiangho. Mga empleyado ko kayo.
Hinubad na ni Shanji ang kanyang chicken crown at pinutol ang kanyang crew cut. Tumayo siya at sinabing, Boss Dixon, kaming magkakapatid ay hindi kultura. Sadyang hulang kami marunong makipaglaban at pumatay. Tubos kaming nagpapasalamat na nabigyan mo kami ng maayos na trabaho. Salamat sa pagkuha sa amin. Magbigay panigurado, Boss Dixon, siguradong magsisikap kami mula ngayon. Ang grupo ng mga tao sa likod niya ay patuloy na tumatango na may pasasalamat sa kanilang mga mata. Nirelax din ni Baldy ang kanyang kaba. Ang mga kapatid niyang ito ay pawang mga gangster. Bagamat kadalasan ay napakabangis nila, kung makakahanap sila ng trabaho, halos lahat ng kumpanya ay tatanggihan sila. Tinawag niya ang mga taong ito na maging mga security guard at nag-aalala na baka tretuhin din sila ni Alex Dixon ng masamang tingin. Hindi niya inaasahan na hindi magtatanong ng kahit isang tanong si Alex Dixon. Dahil dito, nagpapasalamat si Shanji at ang iba pa. Sinabi ni Alex Dixon, Baldy, ang itinuro ko sa iyo, karaniwan mong hinahayaan silang mag-practice. Tuwang-tuwa si Shanji at tuwang-tuwa na pinunasan ang kanyang mga kamay. Boss Dixon, tuturuan mo ba talaga kami kung paano magsanay? Narinig ko kay Kuya Guang ang tungkol sa kapangyarihan ni Mr. Dixon. Kung makakapag-practice ako ng ilang galaw kasama ang isang babae tulad mo, gising akong tumatawa kahit sa panaginip ko. Nang matapos siyang magsalita ay hinampas siya ng kalbo sa ulo at pinag-uusapan, ako ang nagturo sa iyo. Wala nang ganyan karaming time ang amo ko. Ang pheasant at ang grupo ng mga tao ay walang kapantay na nasa sabik. Agad naman silang lumuhad ulit. Binabati ng alagad si Grandmaster. Sa pagkakataong ito, talagang hindi mapapantayan ang kahihiyan ni Alex Dixon. Umiling siya at sinabing, I just wanted to let you guys strengthen your body. This is the company. Hindi rin ako Grandmaster. Sabi nga sa kasabihan, kung hindi ka pamilya, hindi ka pamilya. Ang isang kalbo ay magiging ganito. Hindi niya akalain na magiging ganito ang nakababatang kapatid ng kalbo. Siya ay pareho sa kanya. Gayunpaman, bagamat ang grupong ito ng mga tao ay hindi masyadong kultura, mabangis silang lumalaban. Kung medyo madagdagan pa ang physical fitness nila, siguradong isa ito sa mga subordinate na hindi ko mahina sa labanan. Muling sinabi ng kalbo, Boss Dixon, baka ilang araw na lang ay may ilang tao pa mula sa security team. Lahat ba sila ng dati mong kaibigan? Tanong ni Alex Dixon. Bumantong hininga ang kalbo at sinabing may mapait na mukha, magre-retiro na si Tio Lung. Plano niyang pakasalan ko ang kanyang anak at kunin ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Makikinig ako sa mga utos mo at mamahalin sa underground forces ng Jinling. Nagulat si Alex Dixon at tumingin sa kanya. Umiti siya at sinabing, Baldy, hindi ko inaasahan na bibigyan ka ni Uncle Lung ng kapangyarihan. Gusto mo bang magbitiw? Walang problema. Hindi naman. Umiling ang kalbong lalaki at ngumiti ng mapait. Master, kilala ko ang sarili ko. Gusto kong maging kapitan ng security team. Taos puso akong gustong sundan ka. Alam niya ang sarili niyang limitasyon. Kahit na kinuha niya ang kapangyarihan sa mga kamay ni Uncle Lung, nang walang suporta ni Alex Dixon, paano niya, isang dayuhang kapangyarihan, nakumbinsi ang ilang underground powers kay Jinling. Natatakot siya na wala pang kalahating buwan, patay na siya sa lansangan. At saka, kahit si Uncle Lung ay nagtatrabaho para kay Alex Dixon. Ang kalbo ay higit na nakakaalam kaysa sinuman kay Jinling. Tumango si Alex Dixon. Akmang magpapatrol siya sa pabrika, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono. Bago pa siya makapagsalita ay nanggaling sa phone niya ang masasakit na salita ng isang babae. Daling, my dear. Sa wakas ay sinagot mo na ang telepono. I really miss you. Ang madamdamin at walang pidgel na tono na ito ay agad na nagbigay kay Alex Dixon ng goosebumps sa buong katawan niya. Bakas sa mukha ang kalbo, ibon, at ang iba pang katabi niya nang marinig nila ito. Maasim na sabi ng kalbo, Master, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng asawang banyaga. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko siya kilala. Umiling si Alex Dixon at awkward na nagtanong, sino ka ba talaga? Umuso ang babae at kunwaring galit.
Dixon, nangako kang pupunta sa bahay ko at makikipag-candlelight dinner sa akin. Bakit mo ako nakalimutan? Nang marinig ito ng kalbo ay puno ng inggit ang kanyang mukha. Naglaway siya at sinabing, Master, inalagaan mo pa ang banyagang babae. Kamangha-manghang. Ikaw. Biglang sumimangot si Alex Dixon at sumigaw, ikaw si Nina. Ito ay noong nasa Yan Capital pa siya. Isang medikal na union ng street. Martin ay nagmula sa ibang bansa at pumunta sa National Clinic upang makinig sa kanyang akademikong ulat sa TCM. Sa oras na iyon, sinasadya ni Jiang Shuaimang ang asosasyon na sipain siya palabas ng opisina. Itong si Nina ay isa sa kanila. Siya ay may blonde na buhok at asul na mga mata, isang magandang mukha, isang mainit na figure, at isang matapang na estilo. Nang umalis siya sa Yan Capital, nagkusa pa siyang yakapin siya. Kinagat niya ang mukha nitong ilang beses, dahilan para makaramdam ng sobrang awkward si Alex Dixon. Pero huwag mo siyang tignan ng ganito. Si Nina ay isang senior professor sa isang sikat na foreign medical university. Dalubhasa siya sa microbiology at nagtamasa ng napakataas na reputasyon sa buong mundo. Daling, naalala mo rin sa wakas. Alam mo ba kung gaano kita kamiss? Excited ang babae. Ang kanyang bibig ay puno ng Ingles na may halong mainit na wika ng tag-araw habang siya ay patuloy na nagsasalita ng malambot na mga salita. Ang mga tingin ng mga tao sa paligid ay hindi maliwanag, at sila ay nagpapakawala ng mahinang tawa. Labis na napahiya si Alex Dixon habang nagmamadaling humarang sa kanya, Nina, bakit mo ako hinahanap? Dixon, pupunta ako kay Yansia. Kabanata 534. Nagulat si Alex Dixon. Darating na naman ang street. Martin Union. O dinala mo ba dito ang nanay mo para gamutin ang cancer sa tiyan? Sa ngayon ay hindi pa lumalala ang kalagayan ng nanay ko. Hindi niya kayang gawin ang nakakapagod sa paglalakbay. Kaya nga hindi ko siya dinala dito. Sabi ni Nina, at naging mahinahon ang boses niya. Sa totoo lang, pumunta ako dito sa pagkakataong ito. Ito ay dahil sa pagsiklab ng kakaibang nakakahawang sakit sa Yan Capital. Si Director Chin ng National Microbiology Research Bureau ng Summer Country ay nakipag-ugnayan sa International Health Association. Matapos matanggap ng World Health Association ang balita, nag-organisa sila ng isang medical team para tulungan si Yansia na pagalingin ang kanyang karamdaman. Ano? Isang nakakahawang sakit ang sumiklab sa Yan Capital. Nagulat si Alex Dixon at sinabing, hindi kaya nagkaroon ng mutation sa sakit noong nakaraan. Sinabi ni Nina, anyway, napakakomplikado ng sitwasyon. Pupunta ang medical team sa Yan Capital mamayang gabi at pupunta sa Jinling bukas ng umaga. Lalong nagulat si Alex Dixon. Sumiklab ang nakakahawang sakit sa Yan Capital. Anong ginagawa niyo kay Jinling? Dixon, hindi mo pa rin alam. Ang salot sa Yan Capital ay pansamantalang kontrolado ng repairing ointment ng iyong kumpanya. Ngayon ay nailipat na ang sakit sa Jinling. Nang inag ang puso ni Alex Dixon, at agad na nagsalubong ang mga kilay. Ano ang nangyayari? Kung ito ay isang nakakahawang sakit, dapat itong kumalat sa buong bansa kung saan ang Yan Capital ang sentro. Paano ito nalampasan ang pagkalat at biglang lumitaw kay Jinling? Sinabi ni Nina, kailangan kong sumakay sa eroplano. Tungkol naman sa mga detalye, hintayin mo akong dumating. Natatakot akong maging problema ang bagay na ito. Naghahanda si Direk Chin mula sa Departamento ng Microbiology na ipaalam sa iyo. Natatakot ako na ang hihingi sa iyo ng tulong ang medical team. Oo naman. Kalmadong tumango si Alex Dixon. Siya ang direktor ng National Clinic at may responsibilidad na pagalingin ang sakit. Nang matapos ni Alex Dixon ang tawag, maingat na sinabi ng kalbong lalaki, Boss Dixon, naging abala ka sa paggawaan ng mga parmasyutiko, nakita mo ba ang balita? Anong balita? May kakaibang sakit sa labas ng Jinling ilang araw na ang nakakaraan. Wala ring magawa sa ospital, ngunit wala masyadong tao na may kakaibang sakit. Kaya hindi naman kumakalat ang balita. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Noong nakaraang panahon sa Yan Capital, ang sakit ay pinigilan ng repairing ointment, kaya hindi ito nagdulot ng malawakang pagharap. Ngunit ilang araw na ang nakararaan,
tumawag si Jiang Handong at binanggit na muling sumiklab ang sakit. Ayon sa paglalarawan ni Jiang Handong, ang kondisyon sa pagkakataong ito ay mas malala pa kaysa sa huling pagkakataon. Sa pag-iisip nito, agad na sinabi ni Alex Dixon, "You guys stay here. I will go back for a while. If there's any movement from the pharmaceutical factory, call me immediately." Matapos umalis sa pabrika ng parmasyutiko, mabilis na bumalik si Alex Dixon sa villa. Sa daan, binuksan niya ang balita at nakita niya ang maraming website ng balita na nagbabanggit ng kakaibang sakit sa Jinling. Habang nagbabrowse siya sa balita, mas naging maliit ang ekspresyon ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng ilang araw, ang kakaibang sakit kay Jinling ay nahawaan na ng maraming tao. Mula sa mga larawan ng mga pasyente sa balita, mas malala ang kakaibang sakit na ito. Sinisikap ng lokal na ospital ang kanilang makakaya upang iligtas sila habang humihingi ng tulong sa mga matataas na ospital, humihiling ng mga reinforcement. Higit pa rito, narinig din ni Alex Dixon ang mga pedestrian sa gilid ng kalsada na tinatalakay ang sakit na ito. Nagmaneho siya pabalik sa villa at alam niyang may ilang military green na sasakyan na nakaparada sa kalsada sa tabi niya. Ang mga plato ng kotse ay pawang 0 at mayroon ding isang red flag na kotse na may plakang Beijing. Pumasok si Alex Dixon sa pinto at biglang nakita si Helena na tumatakbo palabas na may kinakabahan na mukha. Nakakunot ang noo niyang tanong. "Ma, anong nangyari?" Nakita siya ni Helena at mabilis siyang nilapitan. "You dumb trash. Anong kaiyahiyang ginawa mo sa labas? Ngayong napakaraming sundalo ang umuwi, nandito ba sila para arestuhin ka at ikulong ka? Sabihin mo, nakabuntis ka ba ng ibang babae?" Sa oras na ito, nag-walk out din si Shu Fugi na may nerbiyos na tingin. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Alex, ang daming sundalo sa bahay. May babaeng dinala daw sila dito para hanapin ka. Tinanong namin sila kung ano iyon pero wala silang sinabi. Kailangan nating maghintay, para bumalik ka may kasama ka, bang babae sa labas." Papasok ako at tingnan ko. Hindi pinansin ni Alex Dixon si Helena at humakbang papunta sa sala. Pagkapasok niya sa sala, nakita niya ang mahigit 100 tao na nakasuot ng berdeng damit na nakatayo sa isang tuwid na linya. Sa sofa, may iilang tao na parang mga opisyal. At sa tabi nila ay nakaupo ang isang babaeng malamig at matikas ang ugali. Nakasuot siya ng itim na damit na bumabalot sa kanyang katanji tanging figure. Nang makita ni Alex Dixon ang babaeng ito, agad siyang natigilan. "Qin Yue, bakit ka pumunta sa bahay ko?" Tumangala si Qin Yue at ngumiti sa kanya. Magsasalita na sana siya. Bigla namang sumugod si Helena ng mapusok at bumeso, "Alex Dixon, tell me honestly. Niloloko mo ba tong babaeng to sa labas? Kaya sila pumunta sa atin." Pagkatapos sabihin iyon, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at mariing sinabi sa mga tao sa sofa, "Kung gusto ninyo siyang mahuli, pagkatapos ay hulihin si Alex Dixon." Walang kinalaman sa Lewis family ang ginawa niya. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na suit ay malamang na hindi inaasahan na si Helena ay magiging napakabastos at hindi makatwiran. Mabilis siyang tumayo at nagpaliwanag, "Madam Shu, mali ang pagkakaintindi mo." Bago pa siya matapos magsalita ay agad na umungol si Helena, "Anong hindi pagkakaunawaan? Are you here to arrest Alex Dixon? Anyway, his matter has nothing to do with my family. If you want him or just arrest him. If you want my Lewis, pamilya para mabayaran ka, wala kang makukuha kahit 1 sentimo." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakaramdam ng awkward at mabilis na sinabi, "Lady Shu, kami ang mahahalagang miyembro ng bansa. Nandito kami para humingi ng tulong sa iyong mga manugang." "Hehe, you really make it." Helena glanced at Alex Dixon with disdain and said snappily, "Sa isang basurang tulad niya, paano siya hihingi ng tulong ng isang miyembro ng bansa? Do you think he deserves that? Cut the crap. Kung gusto mo akong i-blackmail, wala kang makukuha kahit 1 sentimo." Pagkasabi noon ay winalis ni Helena ang woli at mabangis na sinabi, "Ayoko ng pera. Kung gusto mong hulihin itong basurahan, sige hulihin mo siya.
Alam na ni Chin Yue na si Helena ay isang tuso ngunit hindi niya akalain na ito ay sasabog ng ganito. Agad siyang bumangon at malamig na sinabi, Helena, mangyaring maging magalang sa aking tiyuhin. Nandito kami upang hanapin si Alex Dixon upang harapin ang mga mahahalagang usapin ng bansa, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Bullsh asterisk T. Biglang nagalit si Helena. She turned around and spewed wildly, don't think that I don't know. You used to hook up with my son-in-law. Dati, binibigyan mo ako ng pera at regalo dahil binibigyan mo ako ng pera at regalo. Ngayon, pumunta ka sa bahay ko nang walang pera o regalo, sa tingin mo ba, kapag nakita mo si Alex Dixon na may pananagutan, ang iba ay walang kinalaman sa Lewis family. Galit na galit si Helena. Dumating ang grupong ito nang hindi inanyayahan at natapakan ang ilan sa mga gulay na itinanim niya sa hardin. Bukod dito, dumating si Chin Yue sa pagkakataong ito at hindi na dumating na may dalang mga regalo tulad ng dati. Natural na malungkot si Helena sa kanyang puso. Higit pa rito, paulit-ulit siyang nagtanong at ang grupong ito ng mga tao ay tumangging sabihin sa kanya ang dahilan. Lalo siyang naghinala sa puso nito. Sigurado siyang may relasyon si Alex Dixon sa babaeng ito. Ngayon, sila ay dumating upang ayusin ang score. Itinuro ni Helena si Chin Yue at pinagalitan, sabihin, natulog ba si Alex Dixon sa iyo at pinalaki ang iyong tiyan? Naparito ka para tulugan ako, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa aking pamilya. Huwag mong isipin ang pangingikil ng pera ng aking pamilya. Walang imak ang nasa may edad na lalaki sa tabi nila. Hindi pa siya nakakita ng ganoong matandang shrew. Nakakunot ang noo, naglakad siya pasulong at sinabing, Lady Shu, ako si Director Chin ng Yan Capital. Hindi kami nandito para hanapin ka. Kabanata 535. Hindi ako. Ibig sabihin gusto mong isipin ko ang sarili kong negosyo. Galit na putol ni Helena at napag-alitan, hindi ko nakita na mukha kang aso, pero tumalikod ka talaga at pinagalitan ako. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang aking bahay. Sabi ko magwala ka kaya mawala ka. Pagtapos kinuha ni Helena ang isang wally at sumugod papunta sa Chinju. Tumigil ka. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon. Hinawakan niya ang wally at inihagis sa gilid. Malamig niyang sinigaw si Helena, Helena, huwag kang bastos kay Director Chin. Lumapit sa akin si Chief Chin para pag-usapan ang tungkol sa tamang negosyo. Pumunta ka sa gilid. Natigilan si Helena. Napatingin siya sa wallet na itinapon ni Alex Dixon at agad na napatalon sa galit. Ano, Chief Chin? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Ikaw basura, tumigas na ang mga pakpak mo. How dare you throw my wallet sa harap ng outsider? Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Biglang nakaramdam ng hiya si Helena. Bumangon ang galit mula sa kanyang puso. Inilabas niya ang kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko habang inihagis niya ang sarili niya kay Alex Dixon. Sa sandaling ito, agad na sumigaw si Chinju ng malamig. Importanteng figure si Alex Dixon. Hindi ka dapat masaktan. Protektahan mo siya agad. Wala. Sabay-sabay na sumugod sa kanilang hanay ng mga sundalo. Bago pa makabawi si Helena, sinipa siya ng isa sa mga gwardya. Pagkatapos, hinawakan siya nito sa kanyang mga kamay at hinayla siya pabalik. Wala pang 5 segundo, napaupo siya sa lupa, nakaluhod sa harap ni Alex Dixon. Sa sobrang galit niya ay pinagalitan niya, basura, bugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Pagmumura pa lang niya, biglang may putok ng baril. 12-dosenang itim na busol ng baril ang nakatutok sa ulo ni Helena. Naputol ang boses ni Helena sa isang iglap. Dilat ang kanyang mga mata at agad na tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Si Shu Fugi, na nasa tabi niya, ay natakot kaya tumalon siya palabas ng pinto. Gayunpaman, sa kanyang paghakbang ay agad din siyang napabalikwas ng mga sundalo. Nakahawak ang mga kamay niya sa likod niya habang nakaluhod sa lupa. Nag-cross arms si Chin Yue at tumayo para maglakad sa harap ni Helena. Malamig siyang bumuntong hininga. Helena, sinabi ko sa iyo kanina na hiniling mo. Hindi pa nakakita ng ganoong eksena si Helena at sa sobrang takot ay bumagsak siya sa lupa at sumigaw sa nanginginig na boses. Huwag patayin.
Hindi na ako naglakas loob na tamaan ang basurang iyon. Hindi, manugang ko siya. Si Director Chin ay walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na ang isang makapangyarihang figure tulad ni Alex Dixon, kahit na ang mga foreign experts ay iginagalang siya, ngunit hindi siya naiintindihan ng kanyang biyenan at itinuring siyang basura. Pareho rin ang iniisip ng mga tao sa paligid, at ang kanilang mga mata ay puno ng masalimuot na emosyon. Nanginginig ang buong katawan ni Helena. Lumuhad siya sa lupa at niyakap ang binti ni Alex Dixon, umiiyak at umiiyak. Anak, dali iligtas mo si nanay. Nagkamali si nanay. Hindi na kita papagalitan simula ngayon. Ma, wala silang gagawin sa iyo. Napabuntong hininga si Alex Dixon. Labis din siyang nahihiya na makita ng mga tagalabas ang gulo ng kanyang pamilya. Natakot si Helena sa kanyang talino. Hindi siya naniwala sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang pantalon nito at lumuhad sa lupa para humingi ng awa. I don't believe it. O tama, nandito sila para hanapin ka. Sabihin mo na tumigil na sila. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabi kay Chin Ju, Director Chin, masyadong nabalisa ang nanay ko ngayon. Please let them go. Tumingin si Direk Chin kay Helena na nakaluhod sa lupa at sinimangutan ito sa seryosong tono, Helena, hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon. Ang Curator Dixon ay isang mahalagang master ng medisina sa Yangtze. Siya ay may isang pambihirang tagumpay sa ating medikal mundo. Sa ang kinabukasan, kapag siya ay nasa bahay, dapat mong igalang si Curator Dixon kung patuloy mo siyang iniinsulto, mag-ingat na ipapakulong kita. Masyadong hindi makatwiran ang shrew na ito. Hindi na nakatiis si Chin Ju, kaya binyantaan niya si Helena. Sa sobrang takot ni Helena ay patuloy niyang iniyuko ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Oo, oo, oo. Mula ngayon, magiging magalang na ako sa manugang ko. Hindi ko siya utusan na bumili ng gulay, magluto, maglaban ng damit, at hilahin ang sahig. Bilisan mo ang baril mo, hinding-hindi na ako maglalakas loob na gawin yon. Ang mga tao sa paligid ay umiling sa kanilang mga pusong marinig nila ito. Si Alex Dixon ay sikat sa loob at labas ng bansa. Kahit na ang mga nakatataas ay iginagalang siya ng husto, ngunit ang kanyang biyenan ay talagang may mga mata ngunit hindi nakilala ang Mount Tai at tinatrato siya sa ganitong paraan. Maikli lang ang kanyang paningin. Ikinaway ni Director Chin ang kanyang kamay at hiniling na umatras ang mga sundalo. Tumayo ulit siya sa gilid. Nagmamadaling ainal-alaya ni Shu Fugi si Helena at tumayo. Nanginginig pa ang mga paa niya. Sabi ni Alex Dixon, Mom, Uncle, bumaba muna kayo. I am going to talk business with Director Chin. Kung sa ibang pagkakataon, tumalon na si Helena at nagmura. Ngunit ngayon, mabilis siyang tumungo at nagmamadaling hilain si Shu Fugi palabas ng villa. Isinarapan niya ang pinto sa sarili niyang pagsang-ayon. Pagkaalis ni Helena at ng kanyang kapatid, si Director Chin ay lumapit at iniabot ang kanyang kamay kay Alex Dixon na nakangiti. Curator Dixon, wala na talaga akong choice kundi ang salakayin ang biyenan mo ngayon lang. Huwag kang magtampo. Hindi ko inaasahan na makikilala mo ako. Nakipagkamay si Alex Dixon at sinabing, tinawagan ako ni Nina at sinabing hahanapin mo ako. Nang tawagan siya ni Nina ngayon, binanggit niya na si Director Chin mula sa Microorganism Research Bureau ay darating para hanapin siya. Kaya nang marinig niya ang kabilang partido ay si Chief Chin, nahulaan din niya ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Umiti si Director Chin at sinabing, kaya si Professor Nina. Darating din siya sa Jinling sa lalong madaling panahon. Nakapunta na ako sa National Clinic ng Yan Capital. Hiniling ako ni Deputy Chief Lo na pumunta sa Jinling para hanapin ka. Sinabi niya na ikaw ay nandito ako at hindi kita tinawagan. Chief Chin, masyado kang magalang. Bahagyang tumango si Alex Dixon at nagtanong, pwede ko bang itanong kung bakit ako hinahanap ni Chief Chin? Dahil ba sa kakaibang sakit sa Yan Capital? Nang banggitin ang bagay na ito, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Director Chin at naging seryoso. Bumantong hininga siya at umiling. Ang bagay na ito, mahabang kwento. Sa sandaling ito, isang lalaking may salamin sa mata na mukhang isang sekretarya ang lumapit at nagsabi,
Curator Dixon hiniling sa amin ni Deputy Director Lu na pumunta at hanapin ka. Maliban kay Director Chin, ang nasa tabi niya ay si Director Sun mula sa Jinling Medical Department, at ang nasa kaliwa niya ay si Deputy Director Wang. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nakikita ang tumango kay Director Sun at Deputy Director Wang. Bumantong hininga si Deputy Director Wang at sinabing, Curator Dixon, hindi ko akalain na mamumuhay ka sa pag-iisa sa ating Jinling. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol dito. Hindi ko rin akalain na napakabata mo pa. Ang medikal na mundo ng Yangtze ay tunay na nalampasan namin sa kabataan, at natatakot ako na ang muling pagbuhay ng Yangtze TCM ay nakasalalay sa kanilang henerasyon ng mga kabataan. Umiti si Alex Dixon at sinabing, Deputy Director Wang, masyado kang magalang. Si Yangtze ay puno ng mga mahuhusay na tao. Kaunti lang ang alam ko tungkol dito. Sa labas ng sala, inilagay ni Helena at Shu Fugi ang kanilang mga tenga sa pinto at nakikinig sa kung ano ang nangyayari sa loob. Taking gulat ni Shu Fugi nang marinig niya yon. He murmured, Kuya, ito ang mga malalaking opisyal ng bansa na napapanood lang sa TV. Pumunta talaga sila sa bahay namin at magalang kay Alex. Parang yumaman ang Liwes family natin. Tinutukan na lang ng busol ng baril si Helena. Ngayong nakabawi na siya, labis siyang nagalit. She snorted unhappily and said, Do you really think that this trash can success? You still don't know how many people he used to trick with his mouth in the past. This trash is useless. I bet that if these high-ranking officials halika na naghahanap siya ng isang bagay, tiyak na wala silang magagawa. Tinutukan niya talaga ng baril. Habang iniisip ito ni Helena, lalo siyang nagalit. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng mukha. Kasalanan ng basurang ito ang lahat. Sa galit, mas malakas siyang nagsalita. Narinig ni Director Chin ang kaguluhan sa labas. Nilingan niya ang kanyang ulo at sumigaw, Guard, lumabas ka at tingnan kung sino ang naninirang puri kay Curator Dixon. Abangan ang susunod na kabanata.